halata naman na kung hindi ako nag-iingay tungkol sa korupsyon sa DPWH, wala naman umaatake sa akin. Tapos, pag magsasalita ko ulit, biglang bumabalik yung mga at least social media activities tungkol sa mga kwentong ito. Kaya, baka ang mga nanonood ang pwedeng mag-observe na rin sa pattern nito, lalo na recently, may ginawa din akong privilege speech sa Kongreso, tapos biglang nabuhay na naman ang mga kwentong ito. Kaya ang maikling sagot ko na lang sa inyong tanong ay lahat ng mga issue na ibinabato sa akin ay gawang rekto. Magbibigay ako ng 1 milyong sako ng bigas para sa mga pamilya sa Batangas na hindi pa nakatanggap ng ayuda sa gobyerno. At ito po ay ginagawa ko naman noon pa sa aking distrito, pero ngayon magbibigay ako ng bigas para sa buong Batangas. Lalong-lalo po dahil ikinalulungkot ko na noong April 24, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na bawat barangay makikinabang sa pondo ng national government. Dapat lahat ng barangays ay nabigyan na ng bigas. Pero sa aking distrito, may schedule para lahat ng barangays ay mabigyan. At ang ibang mga barangays dapat kahapon ay nabigyan ng bigas. Pero biglang na-cancel ang delivery ng bigas. Meron na nga pong stub na nakalagay May 21, 10 a.m. sa Nasugbu Gymnasium. Ihahatid ang bigas. Pero the night before, sinabihan ang Liga ng Barangay ng Nasugbu na hindi natuloy ang schedule at maghintay na lang sila para sa bagong schedule. Pero itong mga hindi nabigyan ng bigas ay kabilang sa 84 barangays na hindi din nabigyan ng financial assistance sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program noong April 24 visit ni Pangulong Marcos sa Batangas City. At ang testimonya ng mga barangay captains ay kumpleto ang kanilang isinumite sa mga group chat ng mga barangay captains. Acknowledge naman na kumpleto ang kanilang isinumite, pero hindi sila inimbita. Ang iba pa nga ay sinabihan na hindi sila isasama dahil sa umano'y tampururot. Pero yan ay kwento ko na rin na po noon. Ang dinadagdagan ko lang ngayon ay ang parehong barangays na hindi binigyan ng 200,000 pesos per barangay noong April 24 ay kahapon naman hindi binigyan ng ipinangakot at inischedule na bigas. Kaya nalulungkot ako kasi kung marami tayong mga kababayan na hindi nabibigyan ng ayuda dahil sa kakulangan ng pondo ng gobyerno, mauunawaan ko yan. Kasi hindi naman kaya ng gobyerno sagutin ang pangangailangan ng lahat ng mga Pilipino. Pero kapag ipinangako na ng ating Pangulo na bawat barangay makikinabang at inilaan na ng nasyonal na pamahalaan ang pondo para sa bigas para sa bawat barangay, may stub na, ine-expect na ng mga BHWs at barangay tanods ng mga barangays na ito ang bigas para sa kanila kahapon at biglang sinabihan sila na hindi tuloy ang delivery ng bigas para sa kanila. Ikinalulungkot ko kasi nagiging collateral damage ang iilang mga Pilipino sa politika. So kung you're saying na politika yung punot dulo nito? Maganda kung may paliwanag kung bakit yung same barangays na hindi binigyan ng 200,000 ay ngayon hindi binigyan ng bigas. Pero kaya ko yan din masasabi dahil mismo testimonya nila, sinabihan sila ng Kapitolyo na hindi sila
isinama sa April 24, 200,000 pesos distribution ni Pangulong Marcos dahil sa tampo rot sa Kapitolyo. Kaya ako po ay walang ganong salita sa aking bokabularyo. Natutunan ko lang yung salitang tampururot galing sa mga kapitan ng aking barangay. May tampong puro lang. Pero Kong, maiba lang tayo. Punta naman tayo sa national. Meron kang proposal na yung VAT sa gasolina, petroleum products, bawasan from 12% gawing 10%. At may computation ka rito kung paano ano yung matitipid ng gobyerno at pwedeng ibigay sa taong bayan. Tama ba to? Opo. At Yung kaduktong, computation mo rito, magkano yung matitipid? kaduktong po ang aking advokasya para ibaba ang VAT at ang mga issue na nakikita ko sa ayuda. Kasi kaya nila sinasabi, hindi natin dapat ibaba ang buwis dahil mas maganda daw ang targeted na ayuda para sa mga nangangailangan. Pero I will answer your point directly after this, but I just wanted to lay out that ang problema sa targeted ayuda, ang mga politiko ang nagta-target. Tapos, pinapapila pa ang mga tao. Tapos, may administrative cost pa. Sa napakalaking inefficiency sa targeting ng ayuda, mas mabuti na lang bawasan ang ayuda at bawasan na lang ang VAT. Ang position paper na isinumite ng Department of Finance sa Kongreso tungkol sa aking House Bill 4302 na inihain ko noong Setyembre last year ay ang DOF ay tutol sa pagbaba ng VAT dahil sinabi nila mahigit 250 billion pesos per year ang mawawala sa revenue ng gobyerno. Pero mali po na tawagin itong kawalan. Dahil yan po ang matitipid ng mga taxpayers. Ang 250 billion divided by, let's say, 28 million families ay mga 9,000 pesos per family per year. At saka Kong, maputo lang kita. Malaki yung kinita na ng gobyerno doon sa pagtaas ng nung sumipa yung diesel na 130 pesos per liter. Ano na sila nun, di ba? Windfall na. Opo. So, unlike sa ibang bansa na ASEAN, like Indonesia, sinubsidize ng gobyerno yung fuel, kaya wala masyadong pagtaas. Pero dito, walang nangyari ganun. Tama. So, tama yung posisyon mo no, kung babawasan nga na gagawin 10%. Yung sa 2 billion na yon na matitipid, pwedeng ibigay sa taong bayan at tipid sa taxpayer, sa mga bumibili ng gasolina. tama po. At ang Pilipinas nga ang may pinakamataas na presyo ng langis sa ating mga comparable ASEAN countries at yun ay sa kadahilanan na sa ibang bansa may subsidiya, dito pinapatawan pa ng buwis. At ang sagot nga ng iba ay mas maganda, may targeted ayuda kaysa sa buwis. Pero nung committee hearings naman, sinabi ng lahat ng mga representante ng mga transport sector groups na mas gusto na lang nila ibaba ang buwis, isuspende ang fuel excise tax kaysa pumila pa ang mga tricycle drivers para sa 5,000 pesos na hanggang ngayon, marami pang mga tricycle drivers ay hindi nabigyan ng 5,000 pesos at ang iba nga ay na-report na namatay. Yung fuel excise tax, ito yung 6% na excise tax. Iba-iba po. Kung hindi po ako nagkakamali, iba yung fuel excise tax sa diesel, sa gasolina, kerosene at LPG. At ang ikinalulungkot ko din ay minadali ang pag-aproba ng Kongreso ng fuel excise tax noong Marso, tapos hindi naman ginamit ang kapangyarihan ito nung ipinasa na itong batas. Kaya nung isang araw din, nagpanukala ako sa Kongreso na sa Kalinga Act, hindi lang bigyan ang Pangulo ng kapangyarihan na isuspende ang VAT sa langis, kung hindi din gawing automatic na pag-aproba nitong batas at i-activate ang national emergency sa enerhiya, isuspende na ang VAT sa langis. At tulad po ng nabanggit ninyo, kayang-kayang ito dahil kumita na ang gobyerno sa mas mataas na presyo ng langis. May windfall na nga tayo, pero sinasabi nga nila, doon na lang sa ayuda natin gamitin ang windfall. Ang sabi naman ng mga transport sector groups, mas maganda, ibaba na lang ang VAT kasi meron naman na nga tayong windfall.
So, nasa na po ngayon, Kong? Ano na status ngayon yung proposal na yan? Ipinasa ng Kongreso ang Kalinga Act on second reading nung isang araw with it being authorizing the President to suspend it. At sana kapag may kapangyarihan na ang Pangulo para isuspende ang buwis, gagamitin ito. Ngunit, actually kung pwede kong banggitin ito ngayon, sinabihan ako na pag i-amendahan ng batas para automatic ang suspension ng VAT, baka hindi na aaprubahan ng ehekutibo ang paggamit ng emergency powers sa batas. Baka hindi napapasa yung batas. Ibig sabihin, sa palagay ng mga nasa Kongreso, hindi din naman gagamitin ang kapangyarihan para isuspindi ang tax. Eh di ang tanong ko, bakit tayo pumapasa ng batas na nagbibigay ng kapangyarihan para isuspindi ang tax na alam naman natin ay most likely hindi isususpindi? Dapat maging matapat na lang tayo sa taong bayan, isususpendi ba natin o hindi? Huwag natin paasahan ang ating mga kababayan tulad ng nangyari sa fuel excise tax na may kapangyarihan para isuspende tapos hindi ginamit. So, kung gano'n ang mangyayari, di parang baliwala din yun, Kong? Marami namang ibang mga benefits ang newly passed Kalinga Act. Pero ang pinaka-importante sa akin ay yung pagbaba ng buwis. Dahil nga, magtaas kamay tayo dito. Sino dito ang nakatanggap na ng ayuda galing sa gobyerno? Baka wala dito sa kwartong ito. Eh magtaas naman tayo ng kamay. Sino nagbabayad ng VAT? Lahat, di ba? Kaya kahit na ang daming mga benepisyo sa mga bagong batas na ito, eh kung puro ayuda naman na hindi natatanggap ng karamihan ng mga Pilipino, mas nakakasama pa ang gobyerno sa panahon ng krisis dahil tayo ay nagbabayad ng mas mataas pang VAT sa langis. Oo. At ginagamit sa pamumulitika na supposedly ibibigay sa taong bayan, iniipit para magamit sa politika. Tama po. At nalulungkot nga ako na April 24, dumalo si Pangulong Marcos sa Batangas para ipangako ang bawat barangay makikinabang at baka hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng mga tauhan na inatasan niya sa Batangas. Pero kahapon po, itinakda dapat dumating ang bigas. Pero sinabihan ang mga functionaries ng mga barangays sa distrito ko na hindi na ito dadating. At nalungkot ako kaya actually nagsimula na po kami mamigay ng bigas earlier this week pa. At tuloy-tuloy namin gagawin ito hanggat makumpleto natin ang nabanggit kong 1 milyong sako ng bigas. Yung 1 million sacks na yan, ilang kilo per sack yan? 50. 50? 50 kilos. 50 kilos. Or to 25. Yung mga sako na ipinamigay ko sa Manila kay Mayor Isko ay mga 25 kilo sacks. Actually, nagsimula na nga ako nung isang buwan pa sa Manila. Pero ang ipinamimigay namin sa Batangas ay mga mas mamaliit na sack. Pero ang layunin ko ay sana makonsensya din ang mga politiko na wag nang pagkaitan ang ating mga kababayan sa ayuda dahil hindi naman ito sarili nilang pera. At ang talagang I think very, very depressing thing is yung practice na ito na may ayuda na nga na pinopondohan ng mga taxpayers na hindi pa ipinamimigay sa mga tao dahil sa politika sa probinsya. Hindi lang po ito siguro sa Batangas, siguro po sa buong bansa. At ito nga ay dahilan kung bakit hindi dapat maging pangunahing solusyon ng gobyerno sa oil crisis ang ayuda. Dahil hindi perpekto ang sistema ng ayuda. Kung hindi man ito perpekto, ibaba na lang natin ang buwis. Kong, lipat muna tayo sa issue naman ng DPWH.
I remember na nung bagong upo ka as congressman, may kinasuhan kang district engineer sa distrito mo. Dahil, di ba, nagsuhol yata ng 3 million. So, ano na yung status ng kasang final mo doon sa DE ng DPWH? Thank you for that question. The DOJ accepted the complaint that I filed, kaya may kaso na, at may schedule para sa trial. Hindi ko lang po ma-memorize kung ano yung petsa ng So, trial sa RTC to, hindi sa ombudsman. sa RTC. Pero ngayon ko lang natututunan ang mga proseso sa ating legal system. Napakadami palang mga steps. Nagtatagal sa piskalya. Opo, mula nung isinampa ko ang kaso sa Setyembre, ang dami pang dinaanan ang complaint ko. Pero tinanggap naman yung charge. Pero maraming mga steps pala bago magkaroon ng trial. Bago i-file ng piskal sa court. Na-file na, pero ang tagal nga po talaga ng proseso. Yung due process. At hindi ito yung plano kong buksan sa kapihan natin ngayong araw kasi ito po ay binubuo ko pa. Pero meron po akong mga susunod pang mga isasampa na mga kaso sa mga susunod na mga linggo patungkol sa DPWH. Dahil ang ikinalulungkot ko, ang daming mga nag-expect na lilinisin natin ang DPWH last year. Ngunit, nag-focus sa Bulacan 1st District Engineering Office ang mga investigasyon at maganda kung pwedeng paliwanag kung paano naman ang lahat ng ibang mga district engineering offices ng Pilipinas. Ngayon, nirerespeto ko ang aking mga kasamahan sa Kongreso at kung sasabihin ko naman na lahat ay dapat itrato tulad ng Bulacan 1st District Engineering Office, baka maraming mas lalong magagalit sa akin. Pero ang masasabi ko, sa Batangas, kung ano ang nakita sa Bulacan 1st District Engineering Office, yan din ang nakikita ko sa mga DPWH projects sa amin. Kaya bakit sa Bulacan 1st District Engineering Office lang, may mga district engineers at ibang mga DPWH officials na tinatrato ng ganun, at sa Batangas, yung mga gumawa ng lahat ng mga substandard flood control projects ay malaya pa. Actually, Twinkle, yan yung trabaho supposedly nung ICI eh. Oo. Na, well, wala na kasi ICI, pero dapat yun yung tinabaho nila. Ang alam ko, yung Mindoro lang yung nakasuhan sa Calabarzon eh. Mimaropa na pala yun. Sa Mindoro. Tama, sa Batangas, sa Cavite, sa Laguna, Quezon, parang wala eh. Kung may nakikita ka bang figure kung magkano yung sinasabi mo na anomalya rin dyan sa Batangas? Well, can I just talk about what you'd mentioned na sa Mindoro, may kinasuhan. Alam niyo po yung pattern dyan, sa Bulacan at sa Mindoro, yung isa sa mga na-implicate ay si former Congressman Zaldico. Tapos sa Davao Occidental, I think meron din. At ang isa sa mga na-implicate ay si Diskaya. Tila, nakapokus sa iilang mga contractors ang flood control investigation. Pero kapag may ibang mga contractors na matatamaan, baka iniiwasan Sino ang yan? mga lugar na yon. Sino yung Ito yung mas contractor na malalaki, yan? di ba? Opo. Nako, akala ko bigas lang ang pag-uusapan natin ngayon. Sino yung contractor na yan? Pero, Sabi mo, ang- baka mas malaki pa. Ang masasabi ko po, sa Batangas, kakonti lang naman ang mga proyekto ni Zaldico at ni Diskaya. Bilang kinatawan ng aking distrito sa Batangas, ang mahalaga para sa amin ay hindi lang ang mga balita tungkol sa
paglilinis ng DPWH sa ibang mga probinsya para sa ibang mga contractors. Kasi ang isa sa mga pinakamalaking contractor sa Batangas at ang sinabi sa akin ng ICI noong Nobyembre na pinakamalaking contractor pa sa Kongreso ayon sa ICI. At kasama din sa mga inirekomenda na kasuhan o paimbestigahan ng ICI noong Nobyembre ay ang mga kumpanyang konektado kay CWS Party List Representative Congressman Edwin Garjola. At ang pagkakaiba dyan, si Zaldico ay hindi na congressman. Si Diskaya ay hindi naman congressman. Ang aking kababayan, si Edwin Garjola, ay congressman pa rin. Kaya, nalulungkot din ako na maraming mga senador na nagiging focus na rin ngayon sa media para sa flood control, pero wala pang congressman na kinasuhan para sa flood control na nakaupo ngayon. Nag-iingat po ako sa mga salita ko ngayon kasi daming mga galit na sa akin sa Kongreso. Pero I'm just stating facts po. At sa Batangas naman, ang nasabi ko na ay may mga first-hand akong experiences sa pag-uusap sa ibang mga contractors at maybe I can say more another time. Okay. Yes, okay. So, now we open the floor for your questions. Sino po ang mga magtatanong? Kay Kong. Pero bago muna, wala pa naman, hindi pa naka-ready mga magtatanong. Meron lang akong isisingit, Kong. Yung sinasabi ng Department of Energy ni Secretary Garin na suppose na ibabayad o ibabalik niyo raw sa pamahalaan na 24 billion pesos. Ano po ba ang talagang... Thank you for allowing me to explain this. Yes. Walang basehan ang mga sinabi noon. At sinabi lang naman yan noon, tapos wala na siyang sinabi ulit, pero inuulit-ulit sa social media. Kasi walang anumang dokumento na nagsasabi at nagpapaliwanag na meron akong ganong multa. Kasi wala naman akong natanggap na kahit isang piso galing sa gobyerno, ako pa ang nagbabayad para sa mga fees through my companies para sa mga proyekto sa gobyerno na private investments naman. Ito naman po yung mga permits po lamang. Kaya yun ang lumalabas na pag kritiko ka ng ibang mga kagagawan sa gobyerno, gumagawa ng mga issue laban sa mga nagsasalita para tangkang pahinain ang mga sinasabi mo tungkol sa ibang mga nasa gobyerno. So to answer your point directly, walang basehan ang mga sinabi, kaya wala na rin nangyari sa sinabi na yan. At halata naman na kung hindi ako nag-iingay tungkol sa korupsyon sa DPWH, wala naman umaatake sa akin. Tapos, pag magsasalita ko ulit, biglang bumabalik yung mga at least social media activities tungkol sa mga kwentong ito. Kaya, baka ang mga nanonood ang pwedeng mag-observe na rin sa pattern nito. Lalo na recently, may ginawa din akong privilege speech sa Kongreso, tapos biglang nabuhay na naman ang mga kwentong ito. Kaya ang maikling sagot ko na lang sa inyong tanong ay lahat ng mga issue na ibinabato sa akin ay gawang rekto.